Alright, magandang oras po sa ating lahat muli mga kababayan. Medyo natawa ako dito sa sa words na ginamit po ni Congresswoman Rinico. Oo, ampaw daw, ampaw, tunog lata. Oo, ganyan po isinilarawan po ni Congresswoman Rinico yung pong iprinisenta ng defense team ni Sara Duterte sa ginawa pong pre-trial brief. Yan po ay may kaugnayan po doon sa impeachment At ayon pa po dito kay Congresswoman Rinico, ang ibig sabihin daw ay walang laman. Grabe. At ang sabi pa niya, imbes daw na basagin ang mga ebidensya ng prosecution para dumipensa, 'di ba? Parang ganoon, babasagin mo yung prosecution. Ang problema, hindi nga daw 'yun ang ginawa nila eh. Hindi ganoon ang nangyari ayon po kay Representative Rinico. Hindi daw sinagot ng direkta ang mga issue patungkol po sa impeachment. Ang nakapagtataka mga kababayan, pag nagsasalita itong mga ito sa media, sa social media, mga gano'n, akalain mong grabe, ang tatapang, mga mukhang palaban di ba? Mga mukhang palaban kung magsalita sa media Kaya naman hinihintay po ng taong bayan ang mga sinasabi nilang, gaya po ng sabi po ni Inday, bloodbath. Oo, nasaan na ngayon yung bloodbath? Handa daw nilang ilabas si Mary Grace Piatos. Ang tanong, totoo naman kayang tao ito? Oo, kayong mga babayan. Sa tingin niyo, totoong tao kaya itong ilalabas nila? O kaya totoo kaya si Mary Grace Piatos? Duda ako baka mamaya kapatid po ito ni Bangus Kilala po ba ninyo yung Bangus? Yung chichiryang Bangus? Masarap po 'yon. Parang chicharon. Yan. At baka mamaya nga pinsan din ito ni Nova Katawa talaga ito. Pero ayon naman po kasi sa itong pangalang pangalang Mary Grace Piatos wala pong record ang PSA. Tama ba ako? PSA ba 'yon? Philippine Statistic Authority, tama ba 'yon? Oo. Oo, blanco daw ang PSA doon sa pangalan na Mary Grace Piatos. Wala daw silang record sa katauhan nito siguro wala silang record sa kapanganakan o kaya pati death certificate siguro baka wala. Yun, kaya po dineclare po ng PSA na wala po, blanco sila doon sa pangalan ng Mary Grace Piatos. Sa bagay, baka nga lang hindi na i-rehistro ng kanyang mga magulang. Pwede mangyari gano'n, di ba? Maaaring hindi siya na-rehistro ng kanyang mga magulang noon, nung bata pa siya. Kaya nangyari, ganyan. At ito nga, si Bato nga, pinapatunayan ni Bato Marami daw mga Piatos doon sa Davao di ba? Sabi niya, marami daw siyang kilala mga pamilyang Piatos doon. Di ba? Yun ang sabi ni Bato. Kung hindi ako nagkakamali po, sa July 6 na po yata yung proper or yung trial proper kung tawagin nila. Pero gaya nga po ng sinabi po ni Congresswoman Rinico, na walang laman. Walang laman yung isinumintin nilang para po doon sa pre-trial conference ba yun? Pre-trial brief. At tila baga parang dadaanin na lang nila ito sa mga technicalities. Parang ganoon Ngayon, para sa akin, sigurado, kabado na po ang kampo ni Sara dito. Tila hindi na nila, siniseryoso ito At para sa akin, parang mas pinagtutuunan pa nila ng pansin ang destabilization. Nabigo nga lang sila muli di ba? Hindi nyo napansin yan? Dahil hindi po kinagat ng tao yung drama. Yung drama po nitong mga kargador po ni Baligot at saka ni Defensor. At dahil nga po dyan mga kababayan, kilala naman ninyo itong mga Duterte, hindi talaga titigil ang mga yan hanggat hindi nila nakukuha ang kanilang gusto kaya palagay ko, may mga susunod pang mga plano. Mga planong pang destabilisa. Maaring gumawa na naman po sila ng mga kaguluhan, mga ganyan-ganyan, to make sure na hindi po matuloy yung trial. Ganyan talaga. Ganyan ang gusto nilang gawin. Para hindi po matuloy yung trial. Kailangan gumawa sila ng mga kaguluhan o kaya, yun nga, pang i-destabilize nila yung gobyerno. Pero kapag hindi nila mapigilan ng impeachment, mga kababayan, maaring baka hindi nila kakayanin ang mga ebidensyang ilalatag po ng prosecution team. Grabe. At pag naipresenta ang mga ebidensyang yan at makuha ang loob ng taong bayan, ay sigurado babagsak po si Sara. Maniwala po kayo. Kahit po sa election sa pangpanguluhan sa 2028, liliit po ang tsansang manalo nito. Lalong babagsak.
At kung magkaganon mga kababayan, kahit itong mga ilang senador, maniwala kayo, oo, itong mga ilang senador na yan na maaaring hanggang ngayon bumabalanse pa o kaya tawagin nating namamangka sa dalawang ilog, pag naramdaman nila na mahina na si Sara at talagang napuruhan ng ebidensya, yun, maaaring bumaliktad ang mga ito at boboto para sa conviction. At dagdag na lang po natin kasi maiksi lang yung ating video ano. So ito pong si Marcoleta ay napanood ko kanina. Oh, napanood ko sa Net25. At inamin niya na anumang oras daw ay posibleng arestuhin siya. Ito pakinggan po natin si Marcoleta ano. Ayan. Matapang nahaharap ni Senator Rodante Marcoleta ang mga gawa-gawang kaso na isinampalaban sa kanya. Sa harap yan ang bantang pag-aresto sa senador, kasunod ng impormasyon na naglabas na ng warrant of arrest ng korte. Sa programang Saganang Mamamayan, sinabi ni Senator Marcoleta na malinaw na bahagi lang ito ng panggigipit sa kanya. Totoo po lahat na maaari pong ako'y arestuhin sa araw na ito o kung hindi man ngayon sa mga susunod na araw sa kadahilanan po na kailangan po nila na magkaroon po ng katiyakan na yun pong pag-iimbestiga, yung pagsisiyasat doon sa napakalaking nakawan na nangyari sa kasaysayan ng ating bansa ay tuluyan ng malimutan. Ito lamang ang paraan nila para wala na pong magtatangka na masugid na gagawa ng kanyang tungkulin na tukuyin saan man tayo makarating. Tukuyin ang lahat ng mga taong nasa likod ng napakalaking nakawan na ito. Okay, so ayan personal pong inamin ni Marcoleta na siya daw po ay maaring o kaya posibleng arestuhin siya anumang oras ngayon o kaya bukas o kaya sa mga susunod na araw. Pero handa naman daw siyang sumama kung sakaling i-serve na yung warrant of arrest. Ibig sabihin lamang matapang pala itong si Marcoleta, no? Hindi daw niya gagawin yung ginawa ni Bato. Handa daw siyang magpa-aresto. Oo, at pero may banat bumanat na naman siya. Ito daw po ay panggigipit sa kanya dahil siya lang daw po ang gumagawa po ng pagsisiwalat ng mga katotohanan patungkol po sa mga malawakang nakawan. Oo, o kaya yung tinatawag na pagnanakaw, lalo na po sa flood control scam. Ano po? Okay lang yan. Sinabi niya yan Di ba? Abangan na lang po natin ang mga susunod na kabanata sa buhay po ni Senator Rodante Marcoleta. So, ayan po binalita ko lang po sa inyo. Bahala na kayo kung maniniwala kayo dyan. Bahala na kayo kung paniwalaan niyo po yung pinagsasabi niya. Kung totoo man yan o panggigipit lang daw yan, o panggigipit, tapos ang kaso mo plunder. At ang sabi pa niya, gawa-gawa lang daw itong mga kaso niyan. Sige, bahala ka. Well, anyway, maraming salamat po muli sa panunod.